Tinawag ng International Energy Agency na pinakamatinding oil supply disruption sa kasaysayan ang mga naiipit na kargang langis sa Strait of Hormuz at Persian Gulf dahil sa palitan ng atake ng Amerika, Israel at Iran doon. Yan ang dahilan ng pagsipa ng presyo ng langis sa buong mundo. Dahil din sa mga pag-atake sa Middle East, halos 40 Pinoy seafarer ang naiipit doon ayon sa Department of Migrant Workers. Ngayon ang balita si Darlene Kai. Napasabak sa malaking sunog ang mga bomberong malapit sa paliparan sa Bahrain. Ayon sa gobyerno ng Bahrain, pinuntirya umano ng Iran ang mga fuel tank sa isang facility sa Muharraq madaling araw ngayong Huwebes. Inatake din ang 2 fuel tanker sa katubigan ng Basra, Iraq sa bahagi ng Persian Gulf. Batay sa mga ulat, mga Iranian boat na kinargahan umano ng pampasabog ang ginamit laban sa 2 tanker na nagkakarga ng langis. Isa ang patay. Nagtigil operasyon na ang mga oil port ng Iraq habang patuloy ang operasyon ng mga commercial na pantalan. Bago ito, 4 pang barko ang inatake sa Persian Gulf at sa Strait of Hormuz, ang makipot na daanan ng mga barkong nagkakarga ng langis mula sa Middle East. Gate ng militar ng Iran, hindi sila papayag na may makalusot na langis na para sa Amerika, Israel o mga kaalyado nito. Kahit anong barkong may cargo o langis na para sa mga naturang bansa ay ituturing daw ng Iran na lehitimong target. Mensahe ng Iran sa Amerika, maghanda daw na umabot ang langis sa $200 per barrel. Batay pa sa mga ulat, pinatamaan din ang mga drone ng imbakan ng langis sa Salalah Port na nasa timog na bahagi ng Oman. May mga bumagsak ding drone sa Dubai. Sa Tel Aviv, Israel, muling in-intercept ang mga missile na galing umano sa Iran. Nagpaabot ng pakikiramay si Israeli President Isaac Herzog sa naulilang asawa ng Pilipinang nasawi sa isa sa mga pag-atake. Ayon sa Defense Minister ng Israel, palalawakin ang operasyon nila sa Lebanon kasunod ng pag-atake sa Israel kagabi ng Hezbollah na kaalyado ng Iran. Ayon sa International Energy Agency, nililikha ngayon ng kaguluhan sa Middle East ang pinakamalaking oil supply disruption sa kasaysayan. Dahil sa pagkakaharang sa Strait of Hormuz, inaasahang babagsak ng 8 million barrels kada araw ang global supply ngayong Marso, nakatumbas ng halos 8% ng kinokonsumong langis ng daigdig. Sa gitna ng pag-atake ng Iran sa mga barko sa Gulf region, muling tumaas ang presyo ng langis sa world market. Inaprobahan na ng member countries ng IEA ang paglalabas ng 400 million barrels ng reserbang langis para maibsan ang taas presyo. Ito raw ang pinakamalaking stock release na inaprobahan nila mula nang itayo ang IEA noong 1974. Ang Amerika maglalabas ng reserbang 172 million barrels bilang bahagi ng napagkasunduan sa IEA. Nagsabi ring maglalabas ng oil reserves ang Japan. Ayon sa DMW, may mga Pilipinong tripulante na kumpirmadong apektado ng mga pag-atake. 21 Pinoy seafarers ang sakay ng isang tinamaang barko, 17 naman ang sakay ng isa pa. 38 in all are safe and they're headed for safe port. And we are in touch with the manning agency and the ship owner in terms of bringing them to safer port and also other measures that will ensure their safety. Also reaching out to the families as instructed by the President in terms of assuring them of this good news, reassuring news. Sa ngayon, may 7,300 seafarers sa gitnang silangan ayon sa DMW. Binigyang diin din ni Kakdak na may right to refuse o karapatang tumanggi ang mga Pilipinong crew member na maglayag sa Persian Gulf, Strait of Hormuz at Gulf of Oman habang nagpapatuloy ang giyera sa rehiyon. Bahagi raw ng karapatang yan ang pagbibigay sa kanila ng 2 buwang sahod at libreng repatriation o pagpapauwi sa Pilipinas alinsunod sa napagkasunduan ng International Maritime Labor Stakeholders. Patuloy pa rin hinahanap ang Pinoy seafarer na nawala ng tamaan ng missile ang sinasakyan niyang tugboat sa Strait of Hormuz noong nakaraang linggo. Sa gumugulong na investigasyon, nakitaan na raw ng paglabag ang may-ari ng barko dahil hindi nila isinama ang Pinoy seafarer sa rehistro, sabi ni Kakdak. We continually hope and pray na makita siya, and also the President has directed us to support the family, to be there for the family. So Admin PY Kaunan and myself have sent our respective teams on the ground. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News.